Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Malolos sa probinsya ng Bulacan. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Malolos. Maimudag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambay mula sa aklat ng mga awit, 77 kabanata, ang dalata po ay siya. Yaong kagandahang loob mo ba ay nakalimutan mo na dahilan sa iyong galit, ang awa mo'y wala na. Yaong kagandahang loob. Yaong kagandahang loob mo ba ay nakalimutan mo na dahilan sa iyong galing ang awa mo'y wala na ba? Ama naming Diyos na makapangyarihan, sa lahat kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama, kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala at ang aming panalangin, Lord, linisin ang aming puso, ang aming kaisipan sa lahat ng karumihan, sa lahat ng kasalanan sa magitan ng banal na dugo ng aming manunubos. Habang amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Malolos sa probinsya ng Bulacan. Ang aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa mga ito nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus. At ang aming dalangin tunay maitatag ang altar ng aming Panginoong Heso Kristo sa bayan ng Malolos. Maraming maraming salamat po. Ang aming pag-asa, tinugon mo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang atin pong pagpupulay ay mula sa aklat ng Genesis, ikadalawamputsyam na kabanata. Ang talata po ay 21 hanggang 25. Sinabi ni Jacob kay Laban, dumating na po ang panahong dapat kaming makasal ng inyong anak. Naghanda ng malaki si Laban at inanyayahan ng lahat ng taga roon. Ngunit ng gabing iyon, hindi alam ni Jacob na ang pinasiping sa kanya ay si Leah sa halip na si Raquel. Ibinigay naman ni Laban kay Leah ang alipin nitong si Zilpa. Kinaumagahan, nakita ni Jacob na si Leah pala ang kanyang kasiping. Kaya sinabi niya kay Laban, bakit ninyo ginawa ito sa akin? Bakit ninyo ako nilinlang? Naglingkod ako sa inyo para kay Raquel. Hindi po ba? Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Ang atin pong pagbubulay sa araw na ito ay mukhang ano po?
Panloloko. Ano po? Sapagkat, nung dumating na yung panahon na dapat nang makasal si Jacob at si Raquel, hindi basta-basta yung paghahanda ni Laban, hindi basta lang, no? Kung hindi, ang sabi ng banal na kasulatan, malaki, naghanda ng malaki si Laban at inanyayahan ng lahat ng taga roon. Ibig sabihin, napakahalaga para kay Laban nung pangyayaring ito. Ito po oh, magulang ba kayo ng ikakasal? Alam niyo, usually, wala, hindi ko po alam pero wala pa akong sa aking alaala, wala pa yata akong kasal na napuntahan na ang naghanda yung magulang nung ikakasal. Usually, ito responsibilidad nung mga ikakasal. Yung kanilang mga magulang, ano na lang, nasa sidelights. Nasa tabi na lang sila, nanonood na lang sila, no? Wala silang pakialam. Pero, sa bahaging ito ng banal na kasulatan, yung tatay ang naghanda. Yung tatay ng babae ang naghanda. Ano po? Ibig sabihin, hindi baliwala para sa kanya yung pag-aalaga, yung pag-aasawa ng kanyang anak. Kahit na siya yung nag-alaga ng matagal at ipinagkaloob niya yung lahat ng kanyang pangangailangan. Aba, 7 taon namang pinaglingkuran ni Jacob. Ano mo? Pero, ang ibinigay pala kay Jacob, hindi si Raquel, kung hindi si Leah. Ha? Paano hindi niya ba nalaman yun? Paano yun? Alam niyo po, most probably, ah, ang sabi po kay Rebecca, nung nakita niya si Isaac habang magkausap sila nung alipin ni Amang Abraham, nagtakip ng kanyang mukha si Rebecca. Kaya ako po, ang iniisip ko, kasanayan nila ano po, na magtakip ng muka. So, nung kasal, nakatakip ng muka si Leia. Kaya hindi nalaman ni Jacob na ang ibinigay ng kanyang tsuhin na si Laban, si Leia, hindi si Raquel. Napakalaking panloloko. Ano po? At nalaman lang ito ni Nunong Jacob nung pagkaumaga na at nakita niya yung kanyang katabi sa higaan. Sili! Sabi niya. Kaya nagreklamo siya kay Laban. Sabi niya, bakit niyo ginawa sa akin to? Bakit niyo ako nilinlang? Naglingkod ako sa inyo para kay Raquel. Alam niyo po, isang katotohanan na napakasakit na malinlang. Yung maloko ka. Ako, at napakarami po sa pagkakataong ito, napakadaling manloko. Alam nyo, habang tumatagal ang panahon, nako, naalala ko po yung isa kong kakilala na nangangailangan siya, no? Etong mga online na lending company na nagsasabi, mababa lang yung interest namin, mababait kami, registered kami sa SEC. Nung yung ating kapatid nangailangan, lumapit sa kanila. Eto na ngayon. Nung bayaran na, yung ating kapatid nangangailangan pa rin. So, wala pa siyang sapat na maibayad. Nagbayad siya paunti-unti. Hanggang sa nagulat siya. Yung hiniram niya na 1,000, kulang 20,000 ang babayaran niya. Mga siya. Sabi niya, 20,000?
Libo lang hiniram ko. Eh kasi ho, kinompute. Sabi, pinakita sa kanyang computation, ito ho yan. Tumagal ho kasi, ganito, ganyan. Nag-compound interest, ganyan, ganyan. Naku, eh, hindi mo makakibo yung ating kapatid. Eh, hindi niya rin po masisi yung kanyang sarili kasi nangangailangan nga siya. At ito, napakabilis maibigay sa kanya. Walang bawas. Yun pala, walang bawas kasi sobra-sobra naman yung idadagdag dun sa internet. Salamat sa Panginoon, nakabayad na yung ating kapatid at mukhang nahuli din ng pulisya yung lending company kasi wala talaga sa tama yung kanilang ginawa. Alam nyo kapag nalinlang ka, ang sakit nung kalooban mo, pero kasi katotohanan nagtiwala ka. Ano po? Kaya sinisisi mo yung sarili mo. Napakadalas po. Ganun ang nangyayari. O yung iba, pinapakita nila na nagagalit sila doon sa nanloko sa kanila. Pero sa totoo lang, sila din sa kanilang kalooban. Sinisisi din nila yung sarili nila. No? Hindi lang nila maangkin. Pero ano ba to? Di ba po? Ano ba tong gulong pinasok ko? Kaya alam nyo po, ito po paalala para sa bawat isa sa atin na yung katotohanan na tayo po malilinlang lang kapag ka pumayag tayo. O hindi lang dun sa panlilinlang, yung mga maliliit na bagay. Yun, katulad no, ng utang. Diba po? O sisisihin ba natin yung pangungutang, kailangan niya nga ng pera? Well, kung meron kang naitabi na 1,000, hindi ka nangutang. Diba po? So, ang sinasabi natin dito, bago tayo, hindi dahil ayaw natin na maranasan ito. Kung hindi, well, as much as possible, no? Sana hindi natin maranasan para hindi tayo dumating doon. Aba, magtabi tayo ng ipon. Mag-save tayo. At hindi dahil savings, kagastusin natin. Ako, alam nyo, isa ako sa mga umaami. Napakagaling ko sa pagsisave. Pero pagka ang dami ko lang na-save, sabi ko, yung dami ko ng pera, nauubos, kinagastos. Napakatalino ko. Kasi sabi ko, kasi sinave ko to eh. Kaya pwede ko tong gastusin. Ano po? Kaya pag nalagay ako sa sitwasyon na kailangan ko ng, ako kailangan ko pala ng ganito. O yun, wala akong pera. So ito po'y paalala para sa atin. Hindi lang patungkol sa pera, kundi sa mga bagay-bagay na ating ipinagkakaloob at atin ding kakailanganin later on. Lalo na po ang tiwala. O ano sinasabi mo, Bernie? Huwag na kaming magtiwala. Hindi ko po yan sinasabi. Ang sinasabi ko, mag-save ka ng tiwala. So, napakabait ba nung kumakausap sa'yo? Napakagaling ba nung mga explanation niya? Magtago ka ng konting pagdududa, no? Pag-isipan mo, ano kaya ang posibleng ano nito, no? Magiging outcome. Hindi po ito para pagdudahan lang sila kundi para iligtas at ingatan ang ating mga sarili sa posibleng hindi maganda na pahahantungan ng ating pagtitiwala. Sa ganitong paraan, aba, yun nga yung sinasabi ng mga matatanda na kapag daw ikaw ay nagmahal, huwag mo daw i-100%. Magtira ka daw ng para sa sarili mo. Sa isip-isip ko naman, hindi mo na yun masasabi kapag nagmahal ka. Lalo na, alam niyo po yun, kapag tumibok ang puso. Di ba po? Pero, ang para po sa akin, aba, hilingin mo sa Panginoon. Ang pinakamainam po dyan, no? Hindi lang sa pagmamahal, kundi sa lahat ng bagay. Lord,
Tama ba yung sinasabi ng taong ito? Lord, paniniwalaan ko ba? Panginoon, kalooban mo po. Ito po yung napakahalaga na tayo nakikipag-ugnayan sa Diyos nang sa gayon, mababatid natin ang kanyang nais. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sapagkat patuloy ang inyong salita ay nagkakaloob sa amin ng karunungan, nagkakaloob sa amin ng pagkakataon upang lakaran ang inyong dakilang kalooban. Kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa mga panahon, Lord God, na nabaliwala namin ang inyong mga pagtutuwid, ang inyong mga pagtuturo. Lord, kami po sa oras na ito ay dumadalangin ng pakikipag-ugnayan sa inyo. Hayaan niyo po na aming marinig ang inyong dakilang kalooban, ang inyong salita upang tunay kung kami po lumalakad sa isang landas na wala kaming kaalam-alam. Lord, hayaan mo pong sa iyo kami tunay na magtiwala. At sa pangalan ni Jesus, kami po ay papanatag sapagkat tunay batid namin, ikaw po ang may hawak ng tagumpay. Amin din pong idinudulog sa iyo, Panginoon, ang bayan ng Malolos sa probinsya ng Bulacan. Ang aming panalangin, ang katawan ng aming Panginoong Yesus ay magkaroon ng pagkakaisa, magkaroon ng unawaan, magkaroon ng patawaran sa lahat ng kasalanan. At sa pangalan ni Jesus, ang aming dalangin, ang pag-ibig ang siyang patuloy na mag-umapaw at magtali sa iyong katawan sa bayan ng Malolos. Maging dahilan upang maitatag ng Santong Espiritu ang altar para sa aming Panginoong Heso Kristo. Sa ganitong paraan, makapaghahandog, makapag-aalay, makapagpupuri, at sasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan ang bayan ng Malolos as we declare the fire of revival sa bayan ng Malolos. Ayan mo pong maranasan din ito ng Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Kilusan mo po ng may kapangyarihan ang mga bayang ito na maganap nila ang iyong dakilang kalooban. Hiling namin na dumaloy ito sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Hayaan mo na maranasan namin, Lord God, na maganap yung tawag mo sa amin to be the launching pad of the gospel, to be a missionary, sending country, and to be the America of Asia in the height of its glory. Dasal din po namin ang pagkilos mo ng may kapangyarihan sa aming pinakamamahal na bayan, sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. We declare the fear of the Lord na maghari sa aming gobyerno. At ang aming panalangin sa Department of Finance, mapawi ang lahat ng kasinungalingan ng kawat as we declare the na nanggagaling sa iyo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Paintulot mo din po ang iyong pagsama sa aming mga OFWs na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses. Ayan mong maganap nila yung tawag mo sa kanila at maipahayag ang iyong katotohanan sa mga bansang iyong pinagdalhan. As we also declare your blessings sa aming mga misyonero sa iba't ibang panig ng daigdig, tunay maisakatuparan ng iyong mga lingkod ang dakilang kalooban mo. As we also pray, Panginoon, sa aming mga training agencies, katulad ng may Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House Philippines, Church Renewal, Asia Pacific, International Institute Studies. Ikaw po ang magkaloob ng lahat ng pangangailangan ng mga ministeryong ito upang matupad ang dakilang kalooban mo. As we declare peace over Israel and the fire of revival sa US, South Korea, Brazil at Russia. Amin ding idinudulog sa iyo, Panginoon, ang aming pagtungo sa mga bansa ng Vietnam, Cambodia, Laos, Myanmar, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia at Brunei. Dalangin namin, Panginoon, ang
ng iyong Santong Espiritu sa bawat pagdulog, kasama ang iyong iglesia, kasama ang iyong mga lingkod. At sa pangalan ni Jesus, nananalig kami, dakilang bagay ang iyong ipararanas sa iyong mga anak. At tunay, kami magdudulot ng inyong kapayapaan sa mga makakaniing namin. Maraming maraming salamat po. Habang patuloy din namin idinadalangin ang Hong Kong, Macau, at Taiwan. We declare the of revival sa mga bayan ito. Maraming maraming salamat. Ang aming pananampalataya tunay tinugon mo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Hayaan niyo po sa pagkakataong ito, isalitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forevermore. I declare this new house and lot with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po. Sama-sama nating ideklara, God bless the Philippines big time. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God.